bisita tayo ulit mga kabasyong. EE100 ulit. EE100. So yan yung setting niya. Hindi ko pa ginalaw yan. Vacuum. Taas. RPM. Automatic. Yung naman. Taas. So ko-correct natin lahat yung vacuum line niya. Mali-mali yung vacuum line. Timing. Init. Masyadong mainit yung makina. So, ano natin gagalawin? Vacuum muna. I-check tayo ng vacuum. Working to eh. Tinignan ko na kanina. So, sa idle up niya mga kabasyong, ito yung nakalagay. Hindi ko alam kung anong unit to. Pinanggal ko na ano na putol. Tapos nakakabit yung vacuum niya. Saan yan? Ito, dito. Ito, mali na agad to. Tapos dito siya nakakabit. Yan, si babaw. Yan, dun sa may diaphragm. Punta dyan. Tapos ito, yung kanyang source is napunta naman dyan. So, useless. Yan. Kasi hindi ito nangangailangan ng walang supply na mag-aano dito para mahila yung diaphragm. So yan. So babaguhin natin. So yan papakita ko yan yung mga vacuum line niya. Yan. Tingnan niyo nakakabit yung pang SB, small body na dashpot. Yan. Ito. Nakabit din. Tingnan nyo. Mali na agad. Kita nyo yan. Dapat ito dito. Sa secondary diaphragm. Yung connection na yun. Yun. Pupunta dito. Sira kasi yung vacuum gauge. Ay yung ano ko eh. Vacuum tester ko eh. So yan. Mali-mali. Yan. Tingnan nyo na lang yung vacuum. Walang vacuum line yan. Ko-correct natin mamaya din. Pati timing ha. Layo. Ko-correct natin lahat yan. Kabasyong, itong distributor na to is Taiwan brand ito mga kabasyong. Tignan nyo ha. Yung timing. Yan. Nung ating pick up coil, masyado siyang naka-adjust na dito. Yan, kita nyo. Pero naka-timing dun. Yan. Naka-2E yan. Yan. 2E, tas naka-10 degree yan. Hindi na makita. Naka-10 degree. So yan, naka-10 degree yan. Pero bakit? Ito ang sagot dyan mga kabasyong. Alam nyo yung linkage nito ng ating advancer. Ayan, yung linkage nito masyadong mahaba. Kaya pag hindi siya nahila, nakatulak siya ng truly doon. Ayan. Angat siya. So, ang tendency, ang gagawin mo, syempre hahabulin mo yung timing. Dahil naka 10 degree nga. Atras mo ngayon to. So, yan na yung timing yan. So, wag na wag kayong magtataka kung ganun. Mga kabasyong, kasi ang Taiwan brand na distributor is ganyan talaga. So, ang gawin nyo na lang, habulin nyo yun, tingnan nyo dito. Yun nga lang, ano na yan, yan na yung, wala na kayong i-advance dyan kasi nga, ang target natin is 10 degree talaga. Wala naman tayong octane selector na pwedeng igalawin dahil pang contact point lang yun. Meron din yung mga ibang unit na mayroong octane selector ang na
igniter type. Ayan. Pero ito, yan ang ano niyan, solusyon yan. Yan, ganyan. Kasi hard starting to. Okay, yung mga vacuum line, ganito ang ginagawa ko kapag walang BBSB at bimetal. Ayan, nakita nyo. Pagdugtungin nyo lang yung dalawa na yan. Etong isa na to, yan yung sa lower part. Yan, lower part ng ano, yan. Tapos yung isa, dun naman sa kabila. Yan. Tapos yan, syempre dyan, balik nyo. Ganyan. Ganyan. Yan. Supply. Vacuum source. Kung saan yung manggagaling ang vacuum. Basta lagi papunta sa makina. Pag dito. Pero kapag meron kayong bimetal, syempre, yung vacuum, dadaan muna sa bimetal bago pupunta doon. So, titignan nyo lang. Kasi baka magkabalik-baliktad kayo ng check valve. So, ayan, nakorek ko na rin. Ito, correct na rin. Tapos yung yan, wala siyang ano, yan, manifold vacuum yan to, ported. Ayan. Tapos ito pala, ito sa ating charcoal canister is sa likod ng distributor, katabi ng linya ng ported na papunta sa carb. Ayan. Yan. Tapos yung isa, wala yan kasi pang EGR yan. Wala tayong EGR. Yan. Ported line din yun. Tandaan, ang vacuum ng sasakyan ng 2E na auto choke is, ang manifold vacuum niya is ito lang, nasa ilalim ng idle solenoid. So yung nakakabit pala na dashpot dito is pang SB. Kita nyo naman. Kasi sa big body is dalawa yan. Nandito pa yung isa. So yan. So ayan na mga kabasyong working. Ayan na. Nabago na. Nakita ko na yung vacuum line niya. So ito na yung andar niya. Naka-timing na rin, no? Basyong papatay nga. Ano natin kung magwa one click ba. Magte-test drive pa kami. Ayan, COP engine. So, ayan. Ayan, start ka ba, Syong? Nakarekta pan siya eh. Dapat ibalik sa one click start na. So, ayun. Walang sikreto dyan. Ayan na, binulgar na natin kung paano natin ginagawa. So, bagay, di naman tayo nagsisikreto. Nasabi naman natin, pinapakita natin mga kabasyon. Kasi hindi naman natin habol ang frame. Ang habol natin, makatulong. Kasi gamitin nyo lang as an idea, additional idea. Hindi natin inaano yung ano. Sa akin kayo magpagawa. No. Gawin nyo kung gusto nyo sa bahay nyo. Basta sundan nyo na yung mga DIY videos ko. Or sa ibang nag-YouTube. Tignan nyo na lang, be observant, being observant para makita nyo kung sino yung mas reliable. Yun lang. So yun, maraming salamat sa panonood. God bless. So ayan mga kabasyong, start, ano na kami, test drive. Medyo may ano lang yung ano, kasi bago pa lang tong sasakyan kay kabasyong. Ang isang buwan lang ng kabasyong. Sa tingin ko stabilizer link. Kabilaan kasi yung tunog. Dito yun eh. Sa ilalim. Parang ano lang yun, sa pusing lang. Rubber lang siya na nakadikit sa bakal. Tapos yan yung tunog na yan. Common yung tunog niya. Yan. Hindi naman siya masasabing tawag to. Hindi, CB joint. Kasi kada gulong nun, kada ikot nung gulong, kruk 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 gumagano. Hindi naman. Ito kapag nagba-bounce lang, ayan oh. Yan, YouTube to. Dito tayo sa pambansang likuan ni Don Basyo.
Test drive. So, may ganito ako mga kabasyong yung ano digital na ano. Okay yan. Sinubukan ko, nagkabit akong ganyan. Kung nakita nyo doon sa post ko sa picture. Goods yung ganyan. Reliable. Ayan, test drive kami. Tingnan nyo, pag ganun lang, pag na ano lang sa ano. Pero pag pantay yung dinadaanan, wala. So yun lang yan. Tignan na yung stabilizer. Bushing. Rubber. Di ba wala? Pag na ano lang siya. Ayun, nagkakaroon ng tunog. Pwede din sa shock mount. Yan. Dahil halos pare-pareha sila ng tunog. Kaya kailangan dapat marunong kayo, maging observant kayo pagdating sa tunog ng sasakyan niya. Yan, mga possible. May magkakaparehas kasi ng tunog eh. Pwede shock mount, pwede stabilizer. Yan. So, pasok tayo ng actually binalonan natin yung Mansangan. Binalonan, Pangasinan. At tayo dadaan sa ating pambansang likuan. Lamig ng aircon ka ba siya? Lamig. Clean fuel. Shakies. Din na tayo. Liliko na tayo. Yan. Yan. Pambansang likuan. Yan. Yung T-Flex. Yan, nakaliko na tayo. Pabalik na tayo ng Lawak. So yun, mga ginalaw ko pala dito, distributor. Yung distributor niya is Taiwan brand yun. Alam nyo na yun. Yung issue dun, pag hinahabol, dapat habulin mo yung 10 degree. Tapos yun, mga vacuum lines, grabe. Dahil kung binagong vacuum lines, halos lahat nun. Wala siyang BBSB, wala rin siyang bimetal. Working yung vacuum advancer niya. So yun. So ayan. Balik na ang Lawak. So yun, babalik na tayong Lawak. So ano yung naramdaman mo ngayon, Kabasyong, dun sa sasakyan mo ngayon compared dun sa, di ba, binyahe mo pa kanina? No. Malaking pagbabago sa ano pa lang, sa Ito si Kabasyong. yung idle. Diba, ang idle niya ngayon. Saka yung init ng makina before and after. Talagang sa simula pa lang, hindi pa lang lumalayo pero ramdam mo na eh. Kaya salamat sa ano sir, sa pag-ayos ng Ayun. car. Welcome. So, Yung vacuum lines. Vacuum lines. Kasi ang issue, hindi mababaan ang timing. Kaya ni-retard ng gusto eh. Naka-retard. Pag ganun, wag yung gagawin yung ganun mga Kabasyong i-retard. Kasi ang magsasuffer is ang internal parts ng sasakyan. Mabilis mo worn out. Mawawala na yung
sukat nung bawat ano natin. Imbis na tatagal siya, mas mapapabilis. Good siya 1 taon. Pagdating ng pangalawang taon, wala na. So yan. Yun lang, maraming salamat. Oh, may shoutout ka Kabasyong? Yun lang siguro sir, kung yung mga gusto mong magpa-carwash doon sa ano namin. Ayan. Sige, banggitin mo yung pangalan. Sir, sa Shoti Car Wash. Shoti Car Wash, located at Lawak. Ayun. Shoti Car Wash. So, yun. Pag gusto magpa-car wash, punta kayo doon. O kaya sabihan nyo ako, tuturo ko saan ang kanilang location. Oh. So, yun lang. Maraming salamat sa panonood mga Kabasyong. Take care always. God bless.